Narito po kami sa mga vloggers, lahat narito po kami. Kukuha lang po kami ng reaksyon. Ano po ang inyong reaksyon doon, Captain? Si BBM kanina ay nagpalabas po ng isang pahayag na iniurong na raw po niya ang impeachment na inahain nila kay VP Sara. Ang suporta daw niya, inatras na niya. At hindi niya sinusuportahan ang anumang complaint sa impeachment against the Vice President. Okay lang yun. Magpasalamat kayo mga kababayan kay BBM. Magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo sa langit at pinasukan si BBM ng tamang desisyon. Sinasabi ko nga sa kanya, huwag kayong magsabi na natakot. Kayo naman. Natakot lang daw! Yun, nilakas ko pa. Huwag niyo sabihin na natakot. Bigyan niyo siya ng leeway ng konting elbow room na kaya niya ginawa yon kasi nahimasmasa nakita niya. Dahil sa mga vlogger, pasalamatan natin mga vlogger, Yes! na sinasabi na mali yung kanyang naging reaksyon dun sa sinabi ni Inday Sara na hindi niya palalakpasin yun. Bakit nahimasmasan si BBM? Kasi yung pagsabi ni BBM na hindi niya palalakpasin yun at tatayuan nila yun na labag sa konstitusyon, hindi palalakpasin ng taong bayan yung gagawin ninyo. Yun yun. Kaya nahimasmasan. Nakita nila na mas makapangyarihan ang taong bayan. Kaya doon kayong maniwala. We the sovereign Filipino people, Constitution, we ordained and promulgated the Constitution. Hindi pwedeng baguhin ang Constitution ninyo. Hindi pwede. Kung hindi nyo niraratify, kung hindi kayo approve, bawat seksyon, bawat amenda na gagawin sa Constitution, hindi pwedeng basta-basta palitan. Kung hindi pumayag ang taong bayan, ganon kayo ka-powerful. Powerful ang taong bayan. Nasaan ang gobyerno? Nasa ibaba ng konstitusyon. Ito ang presidente, yung judge, yung Supreme Court, yung legislative, nasaan ang armed forces, at saka mga PNP. Makinig kayo. AFP at saka PNP, nasa ibaba kayo ng executive. So, isang dangkal ang layo sa taong bayan. We, the sovereign people, then the Constitution that we ordained, binasbasan natin, binigyan nyo na hininga. Lahat ng nakalagay sa Constitution, yon ang kagustuhan ng taong bayan. Kaya hindi pwedeng baluktutin. Hindi pwede. At ang nagtatangka na baluktutin yan, kalaban ng taong bayan. Yun, klaro. Pangalawa, may tanong dito mula kay Bistak para sa mga vloggers. Bistak, go ahead. Bistak, At Fabio. ano po ang inyong gustong ipaabot sa grupo nila Captain Dado na tumalo ngayon sa It's a Shrine Vigil ng mamamayang Pilipino? Captain Dado, maraming salamat ho sa inyong kabayanihan at katapangan na nakasama po namin kayo ngayong gabi dito sa It's a Shrine. One time, big time. Kap, ito po yung katanungan ho. Ano ho ang inyong masasabi na itong NBI ay pinasupina na ho si Vice President Inday Sara Duterte at bukas nga ho yung nakatakdang araw na dapat humarap si Vice President Inday Sara sa NBI. Kailangan pa bang humarap ni Vice President Inday Sara sa supina ng NBI dahil doon sa pag pinatay umano si Vice President Inday Sara ay meron siya umanong inuutusan na mag-revenge para sa kanyang kamatayan at hanapin si Martin Romualdez, Lisa Aranita Marcos at si Bongbong Marcos. Bago sagutin ni Captain Dado, idugtong na natin. Ngayong araw din po, Captain Dado, nag-file ang Philippine National Police ng criminal complaint kay Inday Sara Duterte for disobedience to lawful authorities. At ngayon ay may isa pang kasong ipapile sa pagtatangka sa buhay or attempt of assassination. Captain Dado, dalawang tanong yon. Bilang pangalawang pinakamataas na opisyal na halal ng mamamayang Pilipino, anong reaction sa ginagawa ngayon ng NBI at PNP? NBI, kung nakikinig kayo, tsaka PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas,
lahat ng mamamayang Pilipino, binapastos yung boto nyo eh. Yun lang yun. 32 million na bumoto, eh bakit nyo pipirahin yung Vice President? No? Iikot ang gulong, huwag kayong nagpapagamit sa kabaluktutan nitong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso, wala yun. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara, depensa niyo sarili niya. Walang kaso yun. Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Yung magnakaw ka. Tandem. Yung hayaan mo na may nakikita palang ginagawa. Yung magnakaw ng pera. Yun yung problema. Kaya ngayon, yung double standard na yan, natutuwa ba tayo? Hindi. Kaya kami galit. Malacanang, kaya kami galit. At kung hindi nyo pakikinggan yung sinasabi namin, yung hinaing namin, eh sasamain kayo sa taong bayan. Magagalit kami. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit. Yes! Utrakes! Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat, kayong mga magnanakaw. Yung salin ninyo at hindi tumugma doon sa mga pag-ari-arian yung relo, bag, damit, kotse, bahay, kondo, kahit sa abroad. Pagka hindi yung tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng death penalty. Sa kagustuhan ng taong bayan. Anong Congress ang hinihintay natin? Anong Senado ang hinihintay natin? Ilang taon na yung binuro? 2004 pa, yung Resolution 10. Isang ano lang yan ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin, yun lang. Walang pwedeng bumaluktot sa taong bayan. Tandaan niyo yung kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Correct! Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga tarantado na inayupak ng mga buwakan ng inang yan. Huwag kayong Sorry, nagmura ako. Nasa simbahan. Sorry po. Ha? Tanong pa sa'yo. Sige. Ito mga kababayan, we have to address the elephant in the room, so to speak. Nandito na mga retired officers, may mga general, may mga kapitan, may mga koronel. Malinaw ang binanggit ni former President Duterte. Makinig ko po, former Chief Justice Lucas Bersamin, na ngayon ay Executive Secretary. Hindi po ipinanawagan ni Pangulong Duterte na magkudita. Hindi siya nanawagan na mag-mutiny. Ang sabi niya, nagtatanong siya sa Armed Forces of the Philippines. Kaya niyo bang panindigan at tiisin na mayroon kayong Commander-in-Chief na nabubulit sa lulong o illegal na droga or drug addict president as Commander-in-Chief? Anong reaksyon niyo nito? Ito ba, Captain Dado, ay isang pang-uupak upang magkutita ang military na siyang tingin ngayon ng Malacanang kay Digong? Wala, mahina talaga utak ng mga nandun eh. Hindi yon inciting to sedition. Bakit kasi? Inciting to do the right thing. Yun. Yung sedition, aaklas ka sa gobyerno. Yung doing the right thing, sasamahan mo yung taong bayan. Yun yun. Pagtatanggol mo yung taong bayan, yung interes ng taong bayan, malayo ang diferensya. Anong inciting to sedition? Salita lang yan. Salita lang yan. Yan, inimbento ng mga lawyer natin, ng mga judge natin. Bakit kayo nagpapaandar dyan? Tayo ang nasa ibabaw. Tayo, yung konstitusyon. Magkaroon kayo ng lakas ng loob at kukuha kayo ng lakas ng loob sa bawat isa. Sa bawat isa. Ang tingting, yan yung prinsipyo ng Filipino Guerrilla Forces. Ang walis tingting, kunin mo isang piraso, bakliin mo kahit isang kamay, kayang-kaya. Pero yung isang buong walis tingting, bakliin mong ganyan, hindi mo kaya. Ang taong bayan, pagsama-sama, hindi mo kayang baliin. Isang malakas na pwersa yan. Kaya huwag kayo natatakot, mga kababayan. At yun ang sagot natin. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. Ang tao, ang bayan, hindi magagapi. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Captain Dado, may tanong sa'yo. Sir Dedo, Chris Lumban po, tanong ko po sa inyo. Nangangamba po ngayon ang mga retiree ng mga military po kasi ang kanilang pensyon ay nangangamba din po na naubusan na ng pondo. Ano po masasabi niyo po dito? Masasagot yan ni Commander Bukay, General Metran.
Okay, ako ang sasagot doon. Nangangamba? Nangangamba? Talagang nangangamba kami. Ilang taon na lumipas yan. Hinahabol ko ang 4.9 billion nakarating na ito sa Pangulong Marcos, kay Senador, Secretary Lagdamio, at saka sa ARTA, at saka sa Ombudsman, at saka kay National Defense Secretary Teodoro. Ako mismo ang lumalaban dito. Anong nangyari? Wala na ako natakbuhan. Kawawa naman ng Pilipino. Wala na tayong tatakbuhan. Saan ba tayo tatakbo ngayon? Sa Filipino Guerrilla Forces, tayo magkaisa. Ituloy natin bukas. Dahil yung sinasabi mong pensyon, nanawagan ako sa Chief of Staff, yung 4.9 billion na hinahanap ko, ang gusto ko lang ipaliwanag nyo. 2017 pa yan, hindi nyo pa nilalabas. Pinarating ko na yan sa Pangulong Marcos, sa kanyang bayaw na Martin Araneta. Hanggang ngayon, iputa kayo! Ay, simbahan! Sorry, Panginoon, nasabi ko lang to dahil sa sama ng loob ng mga pensioner. Pensioner! Mga pensioner! Kailangan samahan nyo naman ako! Nag-iisa lang ako! Yung isang, dito kayo, ay, nandiyan ka pala. Isang general sumama sa akin. Sinamahan ako after 1 week. Umatras. Ang problema pa lang ngayon sa administrasyon. Alam niyo problema sa administrasyon? Ha? Kaya wala na tayong kakampi. Alam niyo bakit? Lahat bayan magmula sa Supreme Court ang ginagawa nila. Asa na Supreme Court? May kumikilos pa sa Supreme Court? Wala ba? May nagtatanggol ba sa atin? Kahit press releases lang? Wala! Asan? Asan si Efren, yung si Juan, yung Babalo, si Babalo, yung si Renato Reyes, si Running Press, nasaan na yun? Nasaan? Bakit wala siya dito? Nabayaran na! Siya, ha? Nabayaran na! Nabayaran na! Lahat ng Partido Komunista ay bayad na! Ang problema lang, linggo-linggo, sa kabundukan ng Samar, nag-iinkwentro. Ang problema, ang taong bayan nasa baba, ang biktima ang nasa taas, nagpapakasarap. Kaya sa bayan ng Pilipino, mga mamayang Pilipino, yung mga nanonood dito, ang mga nakikinig sa ating mga vloggers sa YouTube, tulungan nyo kami iparating ang lahat ng nangyayari sa bansa, ang korupsyon, ang adik, ang abuso. Sino ang nag-abuso ng batas? Sino? Ang Kongreso. Ipota kayong Kongreso. Hinahamon ko nga si Tambaloslos. Magsuntukan na lang kami. Okay. Kaya gusto namin doon sa Kongreso, dahil hahamonin ko sila ng suntukan. Huwag lang sa Kongres. Kasi, bakit? Delikado makuntim ako. Pero kung sakaling makulong ako, yes or no? Yes or no? Wala akong sasagot. Pumunta na lang ako ng kulungan. Pero hindi ako kukuha ng abogado. Kung sakali ako iparesto, never! Hindi ako kuha ng abogado. Kahit bigyan na ako abogado, bahala na ako mabulok. At kayo daang bayan, sundan nyo ako sa kulungan. Pwede ba? Pwede! Magkaisa tayo sa kulungan. Kaya ba tayo magpakulong lahat? Kaya ba? Kaya! Okay, sa bayan ng Pilipino, salamat. Salamat sa kulungan. Last question, dahil mayroon pa po tayong mga programa bukas. Mas malaki, mas matatag, at mas nakakayanig na pagtitipon bukas. Last question, para kay Captain Dado at sa grupo nila sa Filipino Guerrilla Forces. Intindihin nyo na po na mayroon pa silang mga meeting pupuntahan. Go ahead, BMR Jones. Ayan, Captain Dado. Ito,
Reaction uli. Maraming salamat. Reaction uli, Captain Dado. Yung kahapon sa Quadcom hearing, nandun po, umatin po yung AMLAC. Pinasinungalingan po lahat ang mga nilapag or nilabas ni Trillanes na mga papilis nung nakaraang Quadcom hearing. Ano po ang inyong masasabi na ito pa lang si Trillanes ay napakasinungaling? Final question muna ito, and then panawagan ni Captain Dado sa Tangbayan para bukas Okay. at sa susunod na araw. Ano yan yung isang parte, bakit lumusot sa Kongreso yung ganong tanong at ganong ebidensya na hindi naman na-vet, hindi yung veterinaryo, yung na-vet na verify kung tama o mali. Hindi pwede kung, pare, ito, ganito, ano ba ebidensya mo? Mayroon kang pinakita, and then tatanggapin natin. Hindi yon, kasi naninirang puri kayo kahit sinong tao, mali yun. Hindi tama yun. Ngayon, pumasok yung AMLAC, sinabi, hindi totoo. Kaya lumalabas, perjury pa, yung nagsasabi ng ebidensya. Sinabi ng AMLAC, yun ang katibayan na hindi totoo. Kaya dapat makasuhan ng perjury si dating Senator Trillanes. Sorry Sani, no? Pero yun yung reality eh. No? Si Senator Sani Trillanes, sa tingin ko naman, meron pang natitirang kabutihan sa kanya. Kahit sa tingin nyo, wala! Nagulat ka eh. Nagulat ka eh. Merong natitirang ano yan, kasi kahit pa paano may dinaanan yan. Kaparte yan ng ating history. Pero ako mas interesado sa history na ginagawa ninyong lahat. Kayong lahat, mga kababayan, you want to be part of history in changing this country, be part of history. You change this country. Laban lang kayo. Huwag kayong matatakot. Captain Dado, abang nandito ka, aawitin natin ang Pilipinas kong mahal. Okay. So everybody, please stand up. Lapit po kayo. Samahan natin ang grupo nila Supremo, Captain Dado, General Simoy, Colonel Mitran, and the rest of the Filipino Guerrilla Forces, retired military and police officers na nandito. Samahan niyo po ako, si Ka Eric, madamdaming pag-aalay ng awitin sa gabi ng pagpupuyak at gabi ng pagbangon ng kasaysayan ng mamamayang Pilipino. Ready?